Patay matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin ang isa na namang barangay chairman at sa pagkakataong ito sa Masantol, Pampanga. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Duguan sa kalsada ang barangay chairman ng Balibago, Masantol, Pampanga matapos siyang tambangan ng mga hindi pa nakikilalang salarin nitong Martes. Ayon sa pulisya, pauwi na ang biktimang si Jinky Buboy Kiambao pagkagaling sa munisipyo para dumalo sa birthday celebration ng alkalde nang bigla siyang pagbabarilin. Pumalik na sila dito sa kanilang respective na barangay. Pagbaba niya sa sasakyan, nalilipat na sana doon sa sasakyan niya. Doon na pinagbabaril na siya. Nung dinala na sa hospital, declared dead upon arrival. Sinusuri na ng pulisya ang mga nakalap na ebidensya sa crime scene. Ang mga naiwang kaanak naman ng barangay chairman nanawagan ng hustisya. Hindi po namin ma-imagine na mangyayari yon at hindi po niya deserve tong ganitong klaseng krimen na ginawa sa kanya kasi napakabuti po niyang tao, napakabuti po niyang nanunungkulan. Sa ngayon, patuloy pa ang koordinasyon ng Masantol Police sa iba pang himpilan ng pulisya para madakip ang mga salarin. Inaalam na rin ang posibleng motibo sa pagpaslang. Sa tala ng pulisya mula 2022 hanggang sa kasalukuyan, aabot na sa 6 na punong barangay sa Pampanga ang nasawi sa pamamaril. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Voluntaryong haharap sa Independent Commission for Infrastructure si Presidential son at Congressman Sandro Marcos. Kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya ni dating Congressman Zaldico, ang ICI magtatakda ng petsa para sa pagdinig na posible nilang i-live stream. Nakatutok si Joseph Morong. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Kasunod ng aligasyong ito ni dating Congressman Zaldico laban kay House Majority Floor Leader at Presidential son Congressman Sandro Marcos, nagboluntaryo ang nakababatang Marcos na tumistigo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa sulat niya sa komisyon, sinabi niyang handa siyang humarap sa ICI anumang oras at magbigay linaw sa anumang bagay para matulungan ng komisyon sa investigasyon nito. Ayon kay Co, may budget insertions taon-taon si Congressman Marcos mula 2023 hanggang 2025 na umabot sa lampas 50 billion pesos. Itinanggi yan ni Marcos, tinawag niyang destabilisasyon ang ginagawa ni Co. Ang ICI magtatakda ng petsa ng pagdinig kay Marcos. Ang komisyon naman ay bukas sa any information, especially here na merong pupunta, regardless of who that person is, will voluntarily appear and testify under oath. Malaking bagay sa amin. Yung pong pagkastigo ni Sandro is a welcome development. What do you think? Of course. Why, sir? Wala, of course. Because? Wala. Any testimony is okay. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, maaari nilang i-live stream ang pagtestigo ni Congressman Marcos dahil hindi naman to humingi na executive session sa komisyon. Based on our rules, unless there's a request, formal request for an executive session, the default will be live streamed. Kung matutuloy ito, si Marcos ang kauna-unahang testigo na may ila-live stream ng komisyon simula nang i-anunsyo ng ICI ang live stream ng isang linggo at sabihin ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. sa Senado na magla-live stream na sila noong Oktubre pa. Ngayong araw, humiling ng executive session sina Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas. Ilan sila sa mga binanggit na mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya na umuni nang hihingi ng 10 hanggang 25% na komisyon mula sa mga proyektong nakukuha nila. Tumangging humarap sa media si Copilar pero sa isang pahayag na in-upload niya sa kanyang social media page, sinabi niyang walang ghost project sa District 6 batay sa inspeksyon ng DPWH, Quezon City Engineering Office at iba pa. Hindi nagsalita si Vargas pero sa isang pahayag sinabi ni Vargas na ipinakita niya raw sa komisyon ang mga dokumento na nagpapatunay na walang mga proyekto ang mga diskaya sa kanyang distrito. Nagbigay din daw siya ng mga impormasyon na makatutulong sa komisyon.
Kahapon, humarap din sa ICI sina Quezon 3rd District Congressman Reynante Arrogancia at Occidental Mindoro Congressman Leody Tariela. Hindi rin sila humarap sa media. These were all in executive session. So, but basically this has something to do with what our ongoing investigation on the flood control projects. Meron pang ibang kongresistang ipatatawag ang ICI sa susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinasinayaan ang isang pabahay para sa mga taga-Maynila na hindi na nangangailangan ng pagre-relocate palabas ng lungsod. Pinangunahan nito ng Pangulo sabay hamon sa ibang lokal na pamahalaan na magpatupad ng mga ganitong proyekto. Ang mga kwalipikado sa naturang programa, alamin sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Tila maagang Christmas party ang inaugurasyon ng San Lazaro Residences sa Santa Cruz, Maynila kanina umaga. Ang tagabunot sa unang 5 nanalo sa raffle, si Pangulong Bongbong Marcos mismo. Ang premyo, isang unit sa San Lazaro Residences, bagong tayong in-city vertical housing program ng lungsod. Tulad ito ng Tondominium at Binondominium at Base Community. May kabuang 382 units ang gusaling may 20 palapag. Bawat unit, 40 square meters ang sukat. May function room, outdoor activity area, may sariling health center, at may swimming pool pa. Sabi niya, dapat ganito pinagagawa natin. Oo, medyo malaki. Word niya is livable space. Kwalipikadong sumali sa raffle ang lahat ng mga kawani ng pamahalaang lungsod na mas mababa sa salary grade 18 o hindi lalagpas sa 45,000 pesos kada buwan. Kailangan din pamilyado. 2 hanggang 3,000 piso naman ang buwan ng kontribusyon sa bawat unit. Hindi raw ito upa, kundi malalagay sa savings ng lungsod. 2 billion pesos ang ginastos sa proyekto na utang ng pamahalaang lungsod sa Development Bank of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Wala pang 5 minuto ay ipinasa sa ikalawang pagbasa sa Senado ang panukalang 889 million pesos na budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Nagbigay ng manifestation si Senador Robin Padilla kung saan ipinahayag niya ang kanyang suporta at paghanga sa trabaho ni Vice President Sara Duterte. Pagkatapos nito ay nagmosyon si Senador JV Ejercito na isara na ang pagdinig. Nagpasalamat naman ng bise sa pag-aproba sa 2026 budget ng kanyang opisina. Happy Thursday, chikahan mga kapuso! Kinilala bilang 2025 media icon si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle Maralag ng Media Specialist Association of the Philippines or MSAP. Kinilala ng MSAP ang lalim ng impluwensya at husay ng leadership ni Maralag sa paghubog ng Philippine media bilang isang makabago, insight-driven at people-powered na propesyon. Ang Media Specialist Association of the Philippines ay samahan ng mga media agency, strategist at communications professional sa bansa. Nagpasalamat si Maralag at sinabing inaalay niya ang pagkikilalang ito sa mga media professionals na ipinaglalaban ang integridad at kahusayan. Mga lider na gumagawa ng mga tamang desisyon at mga batang media talents na hindi naaakit ng korupsyon. Hindi na nakapalag ng arestuhin ang lalaking namaril sa dati niyang katrabaho sa Pasig. Ang ugat ng krimen sa aking eksklusibong pagtutok. Sa ganitong paraan, dinakip ang suspect. Okay. Nang abutan siya ng mga nakasibilyang pulis sa basement parking ng isang gusali. Ang suspect, itinuturong bumaril sa dati niyang kasamahan sa trabaho sa Floodway, Pasig noong taong 2020. Ayon sa investigasyon, nasibak sa dating pinagtatrabahuhan ng suspect matapos mawala ang baterya ng service vehicle na naka-issue sa kanya. Ang tumangay umano nito. Nagtanong muna kung sinong po nagnakaw. May nakapagsabi lang po sa akin na siya ang pumasok. Ang dati niyang kasamahan. Doon nagalit at hinanap niya itong complainant victim natin. Nang sila'y nagpanagpo. Binaril niya itong complainant victim, kaya nagkaroon siya ng kaso. Hanggang sa nalabasan siya ng warrant of arrest. Napetisyon ngayon sa lugar namin dahil sa trabaho niyang puro nakaw. Bagaman itinuturing na fatal ang tama ng kalibre 38 paltik na gamit ng suspect, tila himalang nakaligtas ang biktima na siyang naggain ng reklamo. Sobrang pagsisisi talaga. Sobra. Dahil sa nagawa kong kasalanan, sa gadag ng langit. First time ko kasing ganito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.
Inireklamo sa ombudsman ang alkalde ng Sual, pati na ang dating 4th District Representative ng Pangasinan dahil umano sa milyong-milyong pisong halaga ng mga proyektong kontrabaha na hindi napapakinabangan. Ang inireklamong mayor, dati nang naimbitahan sa pagtinig sa Senado, kaugnay naman sa Pogo. At nakatutok si Salima Refrat. Ang project ng DPWH dito sa Barangay Santo Tomas, Jacinto. Bagong gawa lang ito, 2024. Kaya nagkakahalaga ng mahigit 40 million pesos. Pero tignan ninyo kung anong nangyari. Ha? Hindi pa napakapakinabangan, nawas out na. Kuha umano ang videong ito sa Riverbank Protection Project ng DPWH sa San Jacinto, Pangasinan matapos ang mga bagyong Krising at Emo. Nire-repair ngayon. Ha? Salukuyan ngayon na nire-repair ng mga trabador ng kontratistang gumawa. Ang videong ito naman kuha sa Sitio Dalumat sa Barangay Santo Tomas sa San Jacinto, Pangasinan pa rin. Walang simento, walang bato, walang bato lang, walang bakal. Kasama ang mga videong ito sa binigay ng complainant na si Jaime Aquino, isang lokal na mamamahayag at leader ng asosasyon ng mga tsuper at operator ng mga tricycle sa Pangasinan nang maghain ng mga reklamong plunder, malversation of public funds, grave misconduct, gross neglect of duty at dishonesty sa Office of the Ombudsman. Ang mga inireklamo sina dating Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia, Sual Mayor Liseldo Calugay at asawa ng mayor. Kaugnay yan ng mga proyekto sa bayan na aabot sa 286 million pesos. Sabi ng DPWH official sa Kwan, yung mga nakausap namin sa Region 1, ay yung kumikolekta daw sabi nila, si Congressman De Venecia, si Christopher, ng 20% sa lahat ng mga kontratista, sa mga kontrata, mga iba pang kwandoon, hindi lang sa flood control. Ang Bet Construction and Supply ang nakalistang gumawa ng proyekto sa Santo Tomas, Casibong na nagkakahalaga ng mahigit 48 million pesos. Ang una kasi ang may-ari talaga si Liseldo Calugay. Siya talagang may-ari ng construction firm. Ngayon, nung nag-asawa na siya kay Garre, ay siyempre siya na ang nagmamaneho ngayon. According to the residents, palagi nilang nakikita siya doon na nagsusupervise sa mga trabador niya sa lugar. Kilalang kilala si Mayor Calugay dahil na-TV na siya noon, di ba? Minsan nang naimbitahan si Mayor Calugay sa Senate hearing tungkol sa mga pogo dahil sa ugnayan niya umano kay dating Bamban Mayor Alice Guo. Inireklamo rin ng ilang opisyal ng DPWH Region 1, DPWH Pangasinan 2nd Engineering District at contractors na Zota Trading and Construction at joint venture ng Silver Wolves Construction at Lux Dragon Construction, pati ang private contractor umano ni De Venecia. Marami sa aming membro, palagi silang nababaha. Sa tuwing umuulan ng bumabagyo, ay naliligo yung kanilang mga alagang baka, alagang hayop, pati yung kanilang bahay. Pinabayaan ito. Ang Office of the Ombudsman isasalang muna sa evaluation ng reklamo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamo at mga binanggit na kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Salima Refrat, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, wala na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Verbena. Pero apektado pa rin ito ang ilang bahagi ng bansa. Sa latest bulletin ng Pag-asa, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa Kalayaan Islands. Huling nakita ang sentro ng bagyong Verbena na ngayon tinatawag na sa international name na Koto. Sa layong 265 kilometers north-northwest ng Pag-asa Island. Lumakas pa ito lalo at isa ng typhoon pero bahagyang bumagal ang pagkilos. Sunod naman itong tutumbakin ang Vietnam. Bukod sa natitirang epekto ng bagyo, patuloy rin ang pag-iral ng shear line at amihan at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang uulanin na ang ilang bahagi ng Northern Luzon, Mimaropa at Sulu Archipelago.
Pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang iba pang bahagi ng Luzon, gayon din ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Malalakas ang ulan sa ilang bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region, pati sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng localized thunderstorms, lalo bandang hapon. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Grabe, napaka-nakakatakot yung gabi ng lagim. Ang galing ng editing, ang galing ng acting. Super nakaka-amaze po talaga. Nakakagulat. Sanib, napakaganda. Nangilabot na sila sa takot. Ikaw, magpapahuli ka ba? Sold out sa isang sinehan sa Quezon City ang unang gabi ng KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Nagpunta dyan si multi-awarded journalist Jessica Soho kasama sina John Lucas at Fee Palmos para personal na magpasalamat sa mga nanood. Game na game silang nakipag-selfie at namigay ng movie posters. Kahit online, buhos ang papuri sa mga nakapanood na ng 3 kwentong tampok sa pelikula. Kinilala sa prestihiyosong Carlos Palanca Memorial Awards for Literature si GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Lee Joseph Castel. First prize sa maikling kwentong category si Castel para sa kanyang akdang Isang Kahong Cassette Tapes. Tungkol ito sa kwento ng kanyang pamilya at kanilang amang isang OFW. Idinedicate niya daw ito ang pagkamadalo sa mga gaya niyang anak ng OFW na piniling maging matatag kahit napalayo sa kanilang mga magulang. Nasungkit naman ng scriptwriter na si Rodolfo Vera ang second place para sa dulang pampelikula category para sa kanyang screenplay ng upcoming GMA film na Watsonville.